na si Chis Escudero malamang, malamang kabado na. Maliban na lang kung inareglo niya o kinausap niya sila Garcia at ang COMELEC. Pero kung yung merito lang talaga ng kaso ang pagdidesisyonan, ano talaga, delikado si Chis dyan sa kaso na yan. Yang ano na yan, problemang legal niya na kinakaharap. Lalabas na di umano ang desisyon o ang resolusyon nitong November 26. Actually, inaabangan na ito kasi sinabi na ng COMELEC na hindi magtatagal, ilalabas na nga ang desisyon. Pero ngayon, mayroon ng pitsa. Kaya halos sigurado na ito. May pitsa na Hindi naman sinabing sunod na linggo. Hindi, pitsa. November 26. Mga kabunyog, November 26. Wednesday. Abangan natin yan sa November 26 Wednesday. Ang daming mangyayari ngayong linggo. November 26. Yan, decision sa kaso ni Chis, ni Chis Escudero. Yung problemang legal niya. November 28 naman kay Duterte sa ICC. Ilalabas na rin ng Appeals Chamber yung desisyon sa apila tungkol sa interim release niya. Abangan din natin yan. Alas 5 ng hapon daw, naka-livestream yung ICC. Tapos ito, si Chis Escudero, November 26. Yun. Abangan natin. Abangan ninyo yung mga kabunyog. Iaano ko kagad sa inyo yan. Sana lang, huwag padadala ang COMELEC sa pressure o pakiusap ni Chis Escudero. Kasi kapag kinatigan, kapag pumabor ang COMELEC kay Chis Escudero sa kasong ito, wala na rin yung ibang mga kaso niya. Wala na rin. Ang sinasabi ng COMELEC, hahabulin raw nila yung mga donors at saka yung mga kandidato, political parties na tumanggap ng mga illegal campaign contributions. Lalo na yung campaign contributions galing sa mga contractor sa gobyerno. Tapos maraming mga pangalan na binanggit. Marami ring mga contractors na binanggit. Pero ngayon, kung sa kaso ni Chis Escudero ay papalusutin nila si Chis Escudero, ang mahirap kasi si Garcia, bago naging COMELEC chairman si Garcia, humawak siya ng isang kaso ni Chis Escudero tungkol sa eleksyon din. Election lawyer pa siya noon. Bagamat nagsabi si Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya diyan sa kaso ni Chis Escudero, pero na rin mahirap ng Anyway, abangan natin. Sana lang hindi na-impluwensya ang COMELEC sa mga pamimressure o pakiusap ni Chis Escudero. Sana mag-decide talaga sila based sa merito ng kaso. Kasi kung sa merito lang ng kaso ang titingnan, mga kabunyog, matibay ang kaso. Matibay ang kaso. Ano bang violation ni Chis Escudero? Ang violation niya ay yung bawal ang isang kandidato kahit manalo ka man o matalo sa eleksyon. Bawal din ang political party na tumanggap ng donations o contributions sa natural person, tao, o kaya juridical persons tulad ng mga corporations, na kung yung tao na yon, natural person or juridical person, ay may mga kontrata sa gobyerno, either mag-supply ng mga material, supplies, o contractor ng mga public works. Alin man doon, supplier ka man ng material sa gobyerno, o kaya contractor ka sa mga public works project ng gobyerno, hindi ka pwedeng mag-donate sa kandidato. Kahit pa yung kandidato na yan natalo or nanalo. Hindi ka rin pwede mag-donate sa political party. Ngayon, sinong paparusahan dyan? Yung nag-donate na natural person or juridical person na kontraktor pala ng gobyerno, paparusahan yon. Ganon din yung recipient, ibig sabihin yung tumanggap, pareho yan. Ngayon, anong parusa dyan?
1 to 3 years yata na pagkakakulong yan. 1 to 3 years. Medyo mababa naman ang pagkakakulong. Pero walang probation to. Kasi dapat kapag mga 1 to 3 years, probationable yan. Ay pero nakalagay sa election natin, Omnibus Election Code, ang penalty niyan non-probationable. Kaya si Chis Escudero kahit sintensyahan siyang nakukulong ng 2 years, hindi hindi pwedeng i-probation, kulong talaga. Kasi non-probationable. Ang isa pang penalty ay perpetual disqualification from holding public office. Yan. Kaya ito, malaki ang nakataya dito sa kasong ito ni Chis Escudero. Kasi kapag ang ginawa ng COMELEC ay kinatigan si Chis Escudero nito, wala nang saysay yung iba pang mga kandidato na iimbestigahan din ng COMELEC dahil nga may based sa records nila, may mga nag-donate ng contributions na galing sa contractors. Ano pang silbi nun kung dito nga kay Chis Escudero ay walang saysay, ay ganun din dun sa iba. Kaya importante itong bakit kasi nauna si Chis na madidesisyonan? Kasi siya yung umamin na tumanggap siya. Tapos yung donor niya rin, si Lubiano, umamin din. So mabilis na, sabi ng COMELEC, unahin na natin to kasi dito may pag-amin yung donor, may pag-amin yung recipient. Di madali na lang to. Kaya lang ililinaw ko lang mga kabunyog, ang COMELEC ay hindi naman yan korte. Kaya hindi pa yan pwedeng magparusa. Ito, Omnibus Election Code ito, election offense. Kung election offense yan, ang mangyayari dyan, ang trabaho ng COMELEC, una mag-imbestiga. Ito na ngayon ang ginawa. Pero ang nag-iimbestiga dito, yung unit nila sa political finance. Tapos itong unit na ito sa parang political finance department, yung ganon. Yung political finance department ay siyang nag-iimbestiga nito. Ang gagawin ng political finance department, magre-recommend sa law department. Tapos sa law department, magsasagawa ang law department ng another preliminary investigation. Parang na yan. Pagkatapos niyan, dadalhin na sa unbank. Pagdating sa unbank, magdidesisyon ang unbank kung magpa-file ng kaso o hindi. Sino magpa-file ng kaso? COMELEC. Saan magpa-file? Sa RTC, Regional Trial Court. Kaya medyo mahaba-haba pang proseso ito mga kabunyog. Itong didesisyonan dito, desisyon pa lang ng Political Finance Department. Kung ire-recommenda ba nila na kasuhan si Chis Escudero. Kasi saan siya kakasuhan? Sa RTC yan. Pero magdi-decide muna ang COMELEC kung may probable cause para kasuhan. Kumbaga ang magpo-prosecute ng kaso ay COMELEC. Sila yung magiging magsasampa ng kaso at uusig. Pero ang judge diyan, Regional Trial Court yan. Bakit kailangan pang dumating sa judge? Hindi naman kasi ito yung mga hindi naman ito violation sa panahon ng kampanya sa eleksyon. Hindi naman ito election offense na ito Election offense na. Kaya regional trial court na ito. Ang trabaho na lang dito ng COMELEC mag-imbestiga at mag-decide kung kakasuhan o hindi. Yan yung lalabas na desisyon sa November 26. Ngayon, kung hindi naman ginapang yan ni Chis at wala siyang kausap, kabado na yan ngayon. Kabado na yan ngayon. Kasi hindi siya nakakasigurado na ma-absuelto siya dito. Malaki ang tsansa. May findings ng ang Political Finance Department na dapat kasuhan nga si Chis Escudero. Kung kung magiging totoo lang ang COMELEC sa investigasyon nito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
sumisigaw.